Maganda doon. Maraming gusto. Pagdating ko lang sa BGC, nakikita niyo po ba yun? Yung dalawang mag-asawa po. Pero huwag niyo sasabihin na sinabi ko, bilyonaryo yun. Milyonaryo yun, sir. Paano nyo nalaman, sir? Di ba boss ko siya eh. Boss. Itong magkano. Sige. Okay, sige. Miss, excuse me, question for you. Paano po tayo naging milyonaryo? Sino nagsabi sa inyo? Basta po, ma'am, may nagsabi po sa amin, ma'am. Actually, I own a business. Luxury consignment store. First Mason. Ma'am, kayo po yung may-ari ng First Mason. Ano po bang name natin, ma'am? Yung handle name ko, Miss J.Ann. Miss Jian, ako po nag-interview po ako ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo ma-interview kahit sandali. Sure, why not? Pero doon na lang tayo sa office namin. Papunta po ba kayo ngayon? Well, actually, yes, oo. Sige po, ma'am. So, kailan po natin nakuha yung first million natin? Nung 23 years old ako. 23 years old, ma'am. Ma'am, ang bata niyo pa po. Ma'am, dito po sa mga bags na binibenta natin, ano po yung pinakamahal na bag na meron kayo dito ngayon sa store niyo? Meron kami ditong Himalayan Birkin 25. Mali. Ano po to, ma'am? Sorry, hindi ko po alam talaga yung mga ganito. Ito lang yung gloves ko. Kasi lahat ng bags dito, iniingatan namin. Ma'am, magkano po yung ganito? Sa market, around 10 million. Grabe, ma'am. Para sa bag po. Ano po bang brand to, ma'am? Hermes. Hermes. Grabe, ma'am. Sobrang rare pala na itong item na to. So, ibig sabihin po ba parang kayo lang po yung nagbebenta dito sa Pilipinas? Sa store, I think so. Kami lang yung meron. Pero maraming mga known celebrities or personalities. Meron na rin Himalayan Birkin. Jinky Pacquiao, Heart Evangelista, Marian Rivera, Dr. Bello, Zainab, si Ivana Alawi, pati si Small Laude. Mga mayayaman talagang personalities to. Yes, oo. Marami. Grabe, ma'am. Ang mamahal pala ng mga bags natin, no? Malaki ata dapat yung puhunan na meron tayo dito. Galing po ba tayo sa pera? Actually, hindi. Galing ako sa normal lang na family. Employee ako before. Hindi naman ako against sa pagiging employee, no? So, I don't romanticize also pagnenegosyo kasi it's not for everyone. Kaya lang naman ako napasok sa mundo ng pagnenegosyo. It's because of the help of my husband. Kasi naniwala siya sa growth ng e-commerce back then. So, nag-start pa lang or booming pa lang yung industry ng e-commerce by that time na nag-start kami. So, I think it's all about perfect timing as well. So, yung husband po pala natin yung isa sa mga utak nung time na yon, no? So, naniniwala po ba tayo, ma'am, na mas nakakatulong pa sa business yung magkaroon ng right partner? Hindi lang sa business, pati in life overall. Siguro dapat kapag naghahanap ka ng partner in life, dapat same kayo ng goal, same kayo ng values. It helps you grow to be a better person. Overall to, hindi lang sa pagnenegosyo. Kailangan yung partner po natin yung naglalabas ng best in us, di ba? Yes. Sige nga, ma'am, dalhin nyo nga po tayo sa nakaraan ninyo. Ano po ba yung ginagawa natin bago po natin masimulan tong First Mason? Well, actually, I'm a CPA by profession. So, gumraduate ako sa PUP. Yes, po scholar ako ng bayan. And nag-work ako sa SGV for 2 years and 1 year sa Deloitte, both accounting firms. Accountant po kayo, ma'am. Pero ma'am, yung profession nyo yung isa sa mga pinaka-respetado dito sa Pilipinas. Bakit nyo po iniwan yung ganitong klaseng work para mag-business dito? Well, actually, hindi ko naman siya totally iniwan talaga. Ang laki ng learnings ko sa profession na yun. It actually helped me para mag-build ng business. Kasi imagine kung hindi ko alam yung accounting o kung paano mag-manage ng finances sa isang business, I don't think magiging successful din kami. Yun, totoo yan, ma'am, no? Isa yun sa mga mahalagang department, no? Sa isang company. Ang ginawa natin, ma'am, naging magaling tayo sa pera. Tapos dinala natin dito, nakakuha tayo ng pera, di ba? Parang gano'n. Pero ma'am, graduate po tayo ng PUP. Scholar po kayo dun, di ba? With honors ba to? Nakakahiya, pero sige na nga, magna cum laude. Magna cum laude, ma'am. Masipag lang mag-aral. At saka nadala natin dito sa pagbe-business, Of di ba? course, oo. Pero ma'am, tanong ko lang po, pwede niyo po ba kami bigyan ng isang lesson sa business na hindi tinuturo sa kahit anong school? For me, personally, treat your business as if it's your own child. Kapag meron ka na kasing anak, you give your best para sa anak mo. So, unconditional love. So, ganun din sa business. You give your all. Sacrifice yourself. Yun, tama po yun, ma'am. No? Wala po tayong ibang choice kundi i-survive po yung business natin. No? Kahit ano po yung madaanan nating challenges. No? Yun lang po yung option talaga natin. Walang plan B. Normally, wala akong plan B talaga. I give my all kapag meron akong gustong gawin. So, if all things fails, at least, di ba, ginawa ko yung best ko. Tama po yun, ma'am. Paminsan yung plan B pa po yung nag-hold back sa atin, no? Na ibigay lahat, no? Kasi akala natin may fallback pa tayo, no? And syempre, magdasal din tayo, of course. Totoo po yun. Naniniwala po ba tayo talaga kay Lord? Marami nagsasabi na swerte ako, pero I think this is more on God's blessing. Nagre-reflect lahat yun kay God, di ba? Na siya rin po yung dahilan yun. Pero sa tingin nyo, ma'am, pag ngayon nyo po in-start ang First Mason, kaya nyo pa rin po ba palakihin ulit to katulad ng dati? Yes, pero I don't think magiging ganito kabilis yung growth niya. Tulad nga ng sinabi ko, perfect timing, right connection, and positioning. Pero sige nga po, ma'am, pwede nyo po ba kami bigyan ng isang technique na ginawa nyo para lumaki yung business natin? Yung
Nung in-start namin yung First Mason, okay naman siya. Okay naman yung income, pero nakita namin exponential yung growth niya after namin mag-content creation, after ko mag-create ng personal branding. Sinasabi niyo po ba na importante ngayon ang content creation, hindi lang dati? Especially now, importante siya for business owners. Kasi it is how you reach your audience or your target market. Instant credibility, no? Yes. Dati, wala tong ginagawa natin. Parang naglalako tayo, no? Mahal pa ang commercial sa TV. Pero ngayon, libre na lahat, no? Ang resources sa internet. Sabi nga nila, well-known beats best. Tama yun, ma'am. No? So last question na lang po, ma'am. If you and me die tomorrow, ano po yung isang prinsipyo na pwede nyo ibigay sa mga kabataan ngayon? Pansin ko kasi marami ngayon sa mga Gen Z, nagmamadali sila. Lagi kong sinasabi, yung success, it doesn't happen overnight. Always lead with integrity and build your success based on character. Kasi yung skills, madali mo lang yung matutunan eh. Pero yung character and integrity, hindi. Totoo po yun, ma'am. At saka nabibuild yun through experiences, di ba? Experiences, yes. And through age as well. Tama po yun. So you have a wonderful advice, ma'am. So thank you so much for your time. Pleasure to meet you po, ma'am. Pleasure to